Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, plunder case laban kay Juan Ponce Enrile at dalawang iba pa kaugnay ng pork barrel scam, inabsuelto ng Sandigan Bayan. Former Vice President Leni Robredo inanunsyo ang pagtakbo bilang Naga City Mayor. Bilang ng nasawi sa Bagyong Julian, umakyat na sa 5. Bagyong Julian tuluyan ng naging isang LPA. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Cleared na sa kasong plunder si dating Senador at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kaugnay ng pork barrel scam noong 2030. Sa case promulgation ngayong Biyernes, inabsuelto ng Sandigan Bayan Special 3rd Division si Enrile. Gayon din ang nooy Chief of Staff nito na si Attorney Lucila Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Lim Napoles. Tinawag namang vindication ni Enrile ang pagkakaabsuelto nito sa kaso. Aniya, sana'y makonsensya ang mga taong nagsampa ng kaso laban sa kanila. Inakusahan si nooy Senator Enrile ng pagtanggap ng 172.8 million pesos na kickbacks mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF sa pamamagitan ni Reyes. Nananatili namang pending sa korte ang graft charges laban sa dating senador. Inanunsyo ngayong araw ni dating Vice President Leni Robredo ang pagtakbo nito bilang alkalde ng Naga City. Ayon sa ulat, maghahain si Robredo ng kanyang Certificate of Candidacy o COC bukas October 5. Magiging running mate nito bilang Vice Mayor si outgoing Camarines Sur Representative Gabby Bordado na dati na ring naging Vice Mayor ng asawa ni Leni na si dating DILG Secretary at Naga Mayor Jessie Robredo. Ilan din sa bumubuo ng lineup ng Team Naga 2025 ay ang incumbent councilors at outgoing department heads ng lungsod. Saad ni Robredo, napili ang mga kasama nito base sa ethical standards, kapasidad at karanasan at sa husay sa pamamahala. Ang binuong lineup ay bunga ng konsultasyon sa higit 2,000 residente ng Naga City. 5 katao na ang naiulat na nasawi sa Bagyong Julian ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa inilabas na report ngayong araw, sinabi ng NDRRMC na 4 dito ay naitala sa Ilocos Region habang isa sa Cagayan Valley. 2 pa lang sa reported deaths ang nakumpirma ang pagkakakilanlan habang isa naman ang iniulat na nawawala sa Cordillera. Patuloy naman ang isinasagawang relief operation sa halos 70,000 na pamilyang naapektuhan ng bagyo sa Northern Luzon. Samantala, tuluyan ng humina at naging isang low pressure area o LPA ang Tropical Cyclone Julian. Base sa 11 AM report ng Pag-asa, kaninang umaga nang nakalabas na ulit sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyo at inaasahang magme-merge sa frontal system sa Taiwan area. Para sa Kidlat News Update, Renzel Linon, nag-uula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.